Samantalang si Jacob, awan ay kay Isaw. Kaya ang ginawa nitong ama, dahil naawakan niya yung balat at mabalahibo, kinain niya yung niluto ni Jacob. So madaling sabi mga kapatid, pagkatapos kumain nitong ini-Isaac, ipinanalangin niya itong si Jacob. At yung lahat ng pagpapala na dapat na para kay Isaw, lahat ng yun ay napunta kay Jacob. At dali-daling umalis itong si Jacob, dumating naman itong si Isaw. Ang sabi ni Isaw, Ama, nandito na po ang iyong ipinaluluto. Ang sabi naman ni Isaac, sino ka? Ako po ito, ang inyong anak, si Isaw. Sabi niya, may nagdala na sa akin ng pagkain. Sabi niya siya si Isaw. Pero ama, ako itong si Isaw. Ako itong inutusan mo na magluto sa iyo. Sabi niya, wala ka na magagawa, anak. Naibuhos ko na ang lahat sa iyong kapatid na si Jacob. Sabi niya, wala na ba kayo natitira kahit konti man lang na pagpapala? I-bless niyo ako, i-bless niyo ako. Ang sabi ni Jacob, ay ni Isaac, wala na. Pagkatapos doon, inutusan nitong si Jacob ng kanyang ina na umalis dahil galit na galit itong si Isaw. So nangyari mga kapatid, umalis itong si Jacob at ang sabi po niya sabi po ni Isaw sa verse 41, ang sabi niya, kinamumuhian ko si Jacob sapagkat kinuha niya yung pagpapala mula sa ama. At sinabi ni Isaw sa kanyang puso, pagkatapos malapit nang mamatay ang aking ama, papatayin ko naman ang aking kapatid na si Jacob. So makikita niyo mga kapatid, yung blessing na wala, the lost blessing, the promised blessing mula kay Abraham hanggang sa susunod na kanyang lahi, and then the lost blessing because of full rejection, and then the stolen blessing, ang ninakaw na pagpapala. Sa tingin ninyo, may pagpapala ba kung ang isang bagay ay kinuha mo ng panakaw? Sa tingin ninyo, sa history ni Jacob at ni Isaw, kinuha